na pag-uusapan ni Vance at ni Don Vicente ang tungkol sa pinsan nilang si Don Fausto. Grandpa, ano kaya sa tingin mo ang niluluto ng matanda mong pinsan? Tukoy ni Vance kay Don Fausto. Tuso ang matanda na iyon. Alam niyang kahinaan niya ang pagkaroon ng babaeng apo, kaya tinatago niya ito sa ating lahat. At kailangan natin ngayong malaman ay maging kakampi ang lalaking mapili niya para sa ipapakasal niya sa kanyang apo. Tama kayo, Lolo. Ilan sa kaibigan ko ay nasa ibang bansa ay dadalo. Sigurado ako na isa sa kanila ang mapipili. Napangisi si Vicente nang hindi siya makapapayag na pati ang kanilang mga apo ay talunan pa rin sa paghahari ng kumpanya ng kanilang pamilya. Ngayong wala na si Lauro ay madali na sa kanila ngayon ang gupuin ang pinsan. Kung inaakala mong mautak ka sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang paglabas ng mainam mong apo. Napangisi rin si Vance at nakipag-toast sa abuelo niya. Hindi niya ito bibiguin sa pag-agaw ng trono ng pamilya ng mga ito. Hindi dapat mawala ang kapatid mo sa event. Dapat ay kaibiganin niya ang pinakaingatang apo ng pinsan kong iyon. Don't worry, Lolo. Alam na ni Diana ang gagawin. Kung sakaling hindi ang kaibigan ko ang mapili ng matandang yon, may plan B po ako, Lolo. Proud na ngumiti si Vicente sa apo. Hindi talaga siya nagkamali sa paghasa sa isa niyang apong ito. Nakikita niya ang sarili kay Vance, kaya ito ang paborito niya. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto na katulad niya. Sa kabilang panig, nakapili ka na ba ng isusuot mo, apo? Tanong ni Don Fausto kay Stella. Yes, kamusta po ang pakiramdam ninyo, Lolo? Sinalat ang noo ng abuelo. Alam niyang tumaas ang BP nito dahil sa mga pinsan. Hinihintay niya lang talaga na ipakilala siya ng abuelo sa publiko sa kanya harapin ang pinaghihinalaan nilang sangkot sa pagkawala ng kanilang ama. Ayos lang ako, apo, wag mo kong alalahanin. Kailangan mong tutukan ngayon ay kung paano harapin silang lahat at ipakitang hindi ka mahina. Ngumiti siya sa matipid na abuelo. Lolo, nangangako po ako na hindi ko na kayo salungatin sa mga desisyon niyo sa buhay ko. Muling ngumiti si Fausto, mukhang natuto ng lumaban mag-isa ang apo dahil sa experience nito sa buhay. Kung sino man ang lalaking nakabuntis dito, ay dapat niyang pasalamatan. Lolo, hanggat maaari ay ayaw kong may ibang makakaalam tungkol sa anak ko. Tumango si Fausto kahit siya ay ayaw niya ring makilala muna ng iba ang apo niya sa tuhod, lalo na at lalaki ito. Nasa lugar kung saan lumaki si Stella ang bata ngayon. Maaari nilang itong dalawin anytime, pero ayaw naman nilang hanggang sa paglaki ay ganun katulad nangyari kay Stella.